Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Sabado, March 14, 2026. Marami pong nangyayari ng mga kabalintunaan sa ating bansa sa panahon po ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Tingnan po natin mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Halimbawa po, alam naman nating mayroong nagaganap na digmaan sa gitnang silangan at marami tayong mga kababayan na kasalukuyang naiipit doon, nanganganib ang buhay at nais umuwi sa ating bansa. Ang ilan po ay nagpunta mismo sa embahada, partikular po sa Barin. Ngunit ipinagtabuyan po sila ng staff ng Department of Migrant Workers sapagkat di umano walang pondo ang pamahalaan. So ang ginawa po, nirecall yung tao, yung staff na yun at pinauwi sa Pilipinas. Yung mga OFWs na iwan doon. Ang ibang bansa po, katulad ng Singapore, Malaysia, Indonesia, at marami pong bansa nagpadala po ng charter plane para sunduin ang kanilang mga na-stranded na nationals at citizens upang iuwi sa kanilang bansa. Sa Pilipinas po, wala pong ginawa ang pamahalaang Marcos. Ang ginawa ng Pangulo, nagpunta sa UN at nag-speech pa po doon. Nagyayabang na ang Pilipinas daw ay sumusuporta sa mga kababaihan. Pero marami tayong mga kababaihan na mga domestic helpers sa gitnang silangan, natatakot sapagkat may digmaan, pinabayaan po. At hanggang ngayon, walang ipinadadala ang gobyerno doon para sunduin ang ating mga kababayan. Ito po ang kabalintunaan ng pamahalaan ni Bongbong Marcos. At habang nalalagay sa panganib ang buhay ng mga libo-libo nating mga kababayan doon sa Middle East, ang Kongreso po natin ay abalang-abala para sa impeachment ng Vice Presidente na si Inday Sara. So ito po ang ginagawa ng kasalukuyang administrasyon ni Bongbong Marcos. Meron pong 16 na Marines, ex-Marine, nagbulgar na sila ang mga dating tauhan ni Saldico na napag-utosan na mag-deliver ng mga mali-malitang pera sa bahay mismo ng ating presidente doon sa Ilocos Norte, sa Malacanang, sa bahay ni Saldico, ni Martin Romualdez sa Forge Park, at sa iba't ibang opisina at bahay ng mga congressman or congressmen at senators. Ano po ang ginawa ng NBI? With Melvin Matibag bilang director, sila po ngayon ang iniimbestigahan. Sa halip na ang imbestigahan ay yung mga inaakusahan na tumanggap ng suhol mula sa kinurakot na pera. Na may kaugnayan doon sa flood control scandal, ito po ang iniimbestigahan na parang mga akusado ay itong mga ex-Marines na nagbulgar. Pilit na sinisira ang kanilang kredibilidad at mayroon pong balita na ito ay tinatakot
Ang dahilan ay upang tumigil na sila na o tumistigo tungkol dyan sa mga malimalita na ninakaw, malimalitang pera na ninakaw sa pera ng sambayan ng Pilipino. Si BP Sara, ang sabi nila, mayroong sapat dahilan para ma-impeach. Ngunit ang isang kongresista sa katauhan ni Chel Jokno ay nagmungkahi na kailangan ipasugpi na Joseph Tecum ang mga record sa bangko ni BP Sara upang makita nila kung mayroon ng mga unexplained wealth itong si BP Sara. So ano po ang ibig sabihin niyan? Sinabi nila ng Justice Committee ng House of Representatives na mayroong sapat na ebidensya para ma-impeach si BP Sara. Ngunit ngayon pa lamang sila naghahanap ng mga ebidensya. Samantalang yung kay Pangulong Marcos, trilyon ang ninakaw at maraming nagtitestify na talagang ito ang mastermind ng nakawan. Walang habas na nakawan sa kaban ng bayan. Idinismiss po ng Committee on Justice of the House of Representatives ang impeachment complaint laban kay Bongbong Marcos sapagkat insufficient in substance. Ibig po sabihin dahil wala di umanong sapat na ebidensya. Ang daming nagtitestify. Ang daming nagsasabi, si Saldico, si Orly Gutisa, si itong 18 na ex-Marines. Ang sabi nila sila ay nag-deliver ng mali-malitang pera mismo kay BBM, kay Saldico, at sa iba't ibang mga congressmen. Ngunit anong ginawa ng Justice Committee ng mababang kapulungan? Dinismiss po ang kaso. Itong kay BP Sara, wala pang sapat na ebidensya. Katunayan, ngayon pa lang sila nangangalap ng ebidensya, hindi dinismiss. Sabi mayroong sapat na katibayan, may sapat na ebidensya. It is sufficient in substance, the impeachment complaint. So yan po mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang kabalintunaan ng administrasyong ito. Sabi ni Senator Tolpo, ang talamak na nakawan sa ilalim ng administrasyon ni Bongbong Marcos ay kasalanan ni Duterte sapagkat noong panahon na sindigong ang presidente di umano ng Pilipinas, nabigo ito upang sugpuin ang talamak na korupsyon sa pamahalaan. Kailan lamang sinabi din po ng ombudsman na si Boyeng Remulla na itong binabanggit na pagde-deliver ng mga mali-malitang pera, ito di umano ay panahon daw. Sabi ni Boyeng Remulla, panahon daw ito ni Duterte sapagkat nangyari ito nung panahon na si Alan Velasco ang Speaker of the House. And that was the time of presidency of the PRRD. So, ibig po nilang palabasin. Ang sinasabi po nila, itong kasalukuyang nangyayaring nakawan, bunga ng flood control project scandal ay kasalanan ni Duterte, ni PRRD. So lahat po ng mga kabulastugan ng kasalukuyang administrasyon ni Bongbong Marcos, sa halip na harapin at
bigyan ng angkop na solusyon, ang ginagawa po ng administrasyon ito ay panay pambubula, kasinungalingan at ibinibintang sa dating administrasyon ni PRRD ang lahat ng mga kabulastugan. Halimbawa po, itong nag-imbestiga ang Independent Infrastructure Commission tungkol dito sa mga ghost projects. Akalain mong kasama pa si Mayor Magalong, doon sila sa Davao nag-imbestiga. Samantalang ang nalulunod ng baha ay ang Metro Manila, ang Region 3, particularly ang Bulacan. Ito sa Region 4A o Region 4B, itong Mindoro. Pero saan sila nag-imbestiga? Nagpunta sa Davao. Doon naghahanap ng mga ghost projects. Ang Ilocos Norte, sinasabi ni Manong Chavit Singson na maraming ghost project doon sapagkat ang insertion ni Sandro Marcos ay 59 billion, hindi pinuntahan para mag-imbestiga doon. So ang ibig po sabihin, ang ginagawa ng mga ahensya ng gobyerno ay pagtakpan ang ginagawang pagnanakaw ni Bongbong Marcos sa kaban ng bayan. Kasama din po dito mga kabarangay, mga kababayan, si Tito Soto, si Ping Lacson, sa kanilang ginagawang investigasyon dyan sa Senado tungkol sa flood control projects, yung mga material witnesses katulad ng 18 ex-Marines na nagsabi na sila mismo ang nagdala ng mali-malitang pera sa bahay ni Marcos sa Ilocos, sa bahay ni Martin Romualdez sa Forge Park at ni Saldico, hindi po ipinatatawag sa Blue Ribbon Committee. Ang ginawa po nila dyan, tinanggal si Senator Marcolita as chairman at ipinalit si Ping Lacson. So, hanggang ngayon, hindi po ipinatatawag. Sa halip na ipatawag at tanungin kung ano yung sinasabi nila tungkol dyan sa malita na kanilang di umano ay dineliver sa bahay ni Pangulong Marcos, ang ginagawa po ng Blue Ribbon Committee, katulad ng ginawa nila kay Orly Gutisa, ay pinipilit na sirain ang kredibilidad para palabasin na hindi kapanipaniwala ang kanilang mga testimonya. So ito po ang kumbaga kabalintunaan ng kasalukuyang administration ni Bongbong Marcos. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Katulad po ng ginagawa ng NBI sa ngayon. Ang sabi ng bagong direktor ng NBI sa katauhan ni Melvin Matibag, Attorney Melvin Matibag, natural lamang na imbestigahan nila ang mga complainant sapagkat dito sila magsisimula. Dapat, dahil may complaint affidavit na isinampa sa ombudsman at ayon sa balita, ang NBI ay dineputize ng ombudsman. Dapat ang ginawa ng NBI, kung talagang gusto nilang mag-imbestiga, pinagsubmit ng counter affidavits itong mga inaakusahan na tumanggap ng pera. Hindi yung tila baga tinatakot itong mga ex-Marines para ma-intimidate at bawiin ang kanilang mga testimonya. Ang Blue Ribbon Committee sa Senado ay pinagtatakpan din ang Pangulo sa halip na palabasin ang katotohanan. Ang kanilang ginagawa ay pagtatakip kung anong mga pasikot-sikot na kanilang ginagawa upang ang investigasyon ay malihis.
At ngayon, pilit na kinakasuhan si Senator Marcolita sa COMELEC tungkol doon sa susi. Ang layunin ay para maalis siya sa pagka-senador. At kung maalis nga naman siya, magiging kabawasan sa boto labang kay VP Sara, assuming that the impeachment would reach the Senate for impeachment trial. Samantalang po ang impeachment laban kay VP Sara agad na dinesisyonan ng Committee on Justice, kung saan kanilang sinabi na ang impeachment complaint laban kay VP Sara is sufficient in form and substance. Yung kay BBM, outright dinismiss agad for lack of insufficient or because of insufficiency of inform and in substance. Ibig sabihin po, walang dahilan, walang sapat na ebidensya labang kay BBM. Pero ang dami pong nagtitestify with their own personal knowledge na talagang nag-deliver sila ng pera. Mali-maliit ang pera. Mismo sa bahay ni BBM. Ang sabi ni Saldico, si BBM mismo ang nag-utos na magkaroon ng ng malalaking insertion para sa mga kongresista, para sa mga executive officials. Particular, kasama po dyan yung kanyang executive secretary na si Lucas Bersamin, ang dating Chief Justice ng Supreme Court. Imagine, dating Chief Justice ng Supreme Court involved sa anomalya, billion as in his capacity as then the executive secretary of the incumbent president. Ganito po kabalento na sa ating bansa. Habang ang mamamayan ay nagdurusa sa kahirapan, mataas ang bilihin, hindi na kayang mabili ng pangkaraniwang mamamayan ang mga basic needs katulad ng bigas, ang mga opisyal ng ating bayan sa katauhan ng Pangulo mismo, na kanyang mga membro ng gabinete, mga congressmen at mga senators ay nagpapasasa sa pamamagitan ng walang habas na pagnanakaw sa pera ng sambayan ng Pilipino. Kahit nanganganib ang buhay ng ating mga kababayan, mga OFWs na naiipit sa digmaan, hanggang ngayon ay hindi makuha doon, panay pangako lamang. Narinig po natin personal na sinabi ng bangag na Pangulo na ipasusundo niya ng charter plane ang ating mga kababayan sa Middle East. Ngunit hanggang ngayon, wala pa pong sundo. Kung meron man mga ilan na nakauwi, hindi po yun dahil sa tulong ng gobyerno. Ayon sa in-interview ni Attorney Guanson, ang ilang mga OFWs na nakauwi, ang sabi nila, sila ang bumili ng kanilang ticket. Kaya yung mga kababayan natin na walang pera na pambili ng ticket para makauwi, andun po stranded sa Middle East, kung saan mayroong mga bombahan doon. Pero ang pamahalang ito wala pong ginagawa sapagkat patuloy na nagpapasasa sa buhay, patuloy sa kanilang pagnanakaw sa pera ng bayan, habang ang ating mga mamamayan ay pinababayaan. At kung mayroon man isang mamamayan na nagsasabi ng katotohanan na nagpapatunay na mismo ang Pangulo at ang kanyang mga kasabwat sa pamahalaan ang nagnanakaw ng walang habas sa pera ng bayan,
Ayun, ginigipit, kinakasuhan. Halimbawa po dyan, alam naman natin, si Kiko Barsaga, ang unang congressman na naging kritiko sa Pangulo kay Martin Romualdez, sinuspindi po, kinasuhan. Si Leandro Libiste, Congressman Leandro Libiste, at lately ito pong si Congressman Suntay. Ito pong si Congressman Suntay. Ito po ang tanging membro ng Justice Committee na nag-oppose doon sa impeachment ni Pipi Sara. Siya lang po ang bumoto ng no. Na ibig sabihin, on the part of Congressman Suntay, he voted to the effect that there was no sufficiency that the impeachment complaint filed against BP Sara is not sufficient in substance, in form and substance. Siya lang po ang bumoto ng negative. At ngayon siya ay kinakasuhan din dahil doon sa kanyang komento. Sabi niya, hindi ka pwedeng kasuhan just because of what you think. Ito po ay may kaugnayan doon sa impeachment complaint against BP Sara na di umano ay binalak ni BP Sara na ipapatay si Pangulong Marcos, ang First Lady, si Lisa Araneta Marcos, at si Martin Romualdez. Ang sabi kasi ni Congressman Suntay dito, by analogy, sabi niya, kung nakita ko si Ann Cortez na pagkaganda doon sa Shangri-La Hotel, and I imagine of her being that beautiful, kanais-nais, pwede ba akong kasuhan? Ang ginawa ng Congress, kabastusan daw yun. Kaya ngayon, pilit na kinakasuhan si Congressman Suntay. Sasampahan ng kaso sa Ethics Committee. Ang layunin siyempre pasuspindi or ultimately matanggal sapagkat nais nilang alisin sa kanilang landas ang sinuman na talagang nagiging kritiko sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang tanong, bakit po ganito ang attitude ng mga congressmen, ng mga senators, even ng armed forces, speaking of the high-ranking officials in the armed forces and the PNP. Ang tanong, talaga po bang naniniwala sila na itong si Bongbong Marcos ay magaling na Pangulo, malinis, effective? Hindi po. Una, kaya sila po ay nagiging protective of the President using the authority that they hold as public officials. Una, sapagkat sila po ay binabayaran ng malaking halaga mula sa ninakaw sa pera ng bayan. At tinatanggap po nila ang soul sa kanila sapagkat sila po ay katulad din ng Pangulo na magnanakaw. Sabi nga ng kasabihan, same of birds of same feathers flock together. Kaya sila po ay sama-sama sa kanilang pangungurakot sa sambayanan. Sila po ay ang mga galamay, membro, kasapi ng sindikato na pinamumunuan mismo ng Pangulo ng Bangag sa katauhan ni BBM. Kaya sila po ay
sama-sama, nagtatakipan, nag, nag they are protecting each other. Kasama po dyan si General Browner as Chief of Staff, si Gibo Chodoro as Defense Secretary, at siyempre po yung PNP with Nartatis as the Chief of the PNP, at ngayon with Matibag as Director of NBI. Of course, Boyeng Remulla as Ombudsman, and John Vic Remulla as DILG Secretary. So ito pong mga pangunahing personalidad na to. Siyempre with Ralph Recto as Executive Secretary. Itong mga personalidad na ito, sa halip na protektahan ang interest, instead of protecting the genuine interest of the Filipino people, they are primarily protecting the president so that they can hold the respective positions to enrich themselves. Yan po ang nangyayari. They are enriching themselves at the expense of the Filipino people. At ano po ang kanilang ginagawa? Panay pambubula, panluloko, pambubudol sa sambayan ng Pilipino. Pangunahin po nilang tagapagsalita dyan, itong si Claire Castro. Yung kung pakikinggan mo po ang sinasabi itong Claire Castro na ito, talaga naman pong masusuka ka sa kasinungalingan. Walang sinasabi kung hindi panay kasinungalingan, panay fake news, panluloko sa sambayan ng Pilipino. Minsan narinig natin, sabi niya, hindi totoo na sa panahon ni Bongbong Marcos lumala ang duga, sapagkat paglabas daw niya sa kanyang pintuan, wala naman siya nakikitang nagpapatayan. Kung hindi ba naman gagayang babae ng baliw. Kung nakikinig siya sa maraming balita, ang daming nagaganap na masakit. Pinupugutan ng ulo, batang babae, edad 12-year-old, at masakit sa Antipolo, kung saang lugar, dahil sa mga adik. At kaya lumalakas ang adik dahil mismo ang ating Pangulo ay adik. Hindi lang ang Pangulo, ang kanyang buong pamilya, adik. Kaya yung mga adik ay nawala ng panahon ni Digong. Ngayon, na doble, hindi lang doble, na triple. O baka 4 times pang dumami ang posers at ang mga adik, kung kaya pati ang mga krimen ay nadoble na din. So, ang ibig sabihin po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, kung tayo lamang po ay magiging observant sa ating kapaligiran, makikita po talaga natin ng ating kalagayan sa buhay ng sambayan ng Pilipino. Itong sinasabi ni Bongbong Marcos na bagong Pilipinas, ito po talaga ang bagong Pilipinas tungo sa pagbagsak. Ito po ang katotohanan. Dahil ang nasa pamahalaan ngayon ay isang malaking sindikato na ang layunin ay magpasarap sa buhay at the expense of the masses. Tayo po ay walang pagkakaiba sa Iran bago magkaroon ng digmaan doon. Kaya nga paulit-ulit po natin sinasabi na kailangan itong sistema na kasalukuyan na dulot ng administrasyon o dulot ng isang mali na pamamahala ng Pangulo ay dapat talaga ito ay maputol sa lalong pinakamadaling panahon. Sapagkat kung hindi po ito,
hindi po matatanggal sa pagkapangulo si Bongbong Marcos. Ang mga Pilipino ay darating po sa punto na hindi na nila kakayanin ang kahirapan at mapipilitan po silang mag-rebelde katulad ng nangyari sa Iran at sa China, kung saan mayroong mga nagaganap na civil war sapagkat ang kanilang mga mamamayan ay nag-alsa laban sa kanilang pamahalaan sapagkat hindi na po nila makayanan ang kahirapan, sapagkat ang mga opisyalis doon sa Iran at sa China ay walang ginawa kundi magnakaw, magpayaman, pagnakawan ang mga mamamayan. At iyan po ay nangyayari dito sa Pilipinas. Kung hindi po matatanggal si BBM sa pagkapangulo sa lalong madaling panahon, ay darating po sa punto na ang mga Pinoy ay aabot sa sakdulan ng kahirapan. At pag nangyari po yan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, papipilitan po silang magrebelde, mag-aklas laban sa pamahalaan. At yan po ang simula ng civil war. Kaya upang maiwasan ang nangyayari sa Iran at sa China, ang sinasabi po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, hindi po tayo nagsasawa. Kailangan po talaga masolusyonan ang problemang ito sa lalong madaling panahon sa pamamagitan po ng pagpapatalsik sa Pangulo by way of people power. Pero ang problema po, hindi mangyayari ito katulad noong 1986 at noong 2021 sapagkat ang kasalukuyang military officials, particularly sa katauhan ni General Browner as Chief of Staff, ni Gibo Chodoro as Defense Secretary, at ni General Nartates as PNP Chief, sila po ay nababayaran ng malaking halaga upang magkaroon ng blind loyalty sa kasalukuyang Pangulo sa katauhan ni Bongbong Marcos. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang atin pong panawagan sa lahat, tayo po maging makabayan, magkaisa, at isipin po natin ang kapakanan ng maralitang Pilipino. Pansamantala, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, wakasan po natin ang ating talakayan ngayong umaga. Muli, marami pong salamat.